Mahigit 6,000 classroom ang target e paggawa ng DepEd sa ilalim ng paumuno ni Vice President Sara Duterte noong 2023. Pero 192 lamang ang naipatayo ayon sa Commission on Audit. Nasa frontline ng balitang yan si Maria Enriquez. Matagal nang problema ng Pilipinas ang kakulangan ng mga classroom. Kaya naman noong 2023, panahong si Vice President Sara Duterte pa ang Education Secretary, mahigit 23.4 billion pesos ang pondong inilaan ng gobyerno para sa basic education facilities ng Department of Education. Pero base sa 2023 report ng Commission on Audit o COA, 192 classrooms lang ang nakumpleto noong nakaraang taon. 3% lang yan ng target na 6,379, habang ang mga classroom na dapat sanang kumpunihin, 208 lang ang nagawa, gayong 7,550 ang target na kumpleto. Tatatlong last mile schools lang din ang nakumpleto sa 88 target ng DepEd. Ang last mile schools ay para sa mga liblib na lugar. Base pa rin sa COA report, hindi efficient at effective ang paggamit ng DepEd sa Basic Education Facilities Fund sa 14 na regional office ng ahensya. Sa gitna ng mga hindi na kumpletong proyekto ng DepEd, lumabas din sa pagdinig kahapon ng Kamara na mabagal ang paggastos ng DepEd sa kanilang regular na pondo. Ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds, napakabagal po. Low utilization. Ibig sabihin, mabagal ang paggastos at may natitirang pondo. So wasted funds, wasted time. Bago ang pagdinig na yan, matatanda ang nagkainitan ng mga mambabatas at si VP Sara, lalo na ng ungkat din ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ang tungkol sa confidential funds. Gayon din ang hinihinging 10 milyong pisong pondo para sa librong Isang Kaibigan na isinulat mismo ng Vice Presidente. Tumangging sumagot noon si VP Sara. Si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro naman isiniwalat na pinigilan pala noon ng Office of the Vice President ang pagbibigay ng COA ng kanilang report sa House Appropriations Committee. Noong August 21, 6 na araw bago ang pagdinig sa budget ng opisina ni VP Sara, sumulat daw ang OVP Chief of Staff sa COA. They are opposing compliance to the subpoena, and the only reasonable conclusion to that is ayaw nila ipalabas kung ano man ang nilalaman nitong audit report that includes the notice of disallowances.